Itay. Paano siya naging ito? Kami kagabi. Kung madrasto o siya ang nagbigay sa akin ng gamot. Muan-an, paano mo nagawang bigyan ako ng gamot? Wala ako, hindi ako. Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin, paano ka nakakyat sa kama ko? Binabalaan kita. Huwag ka nang magpakita sa harap ko mula ngayon. Kung hindi, hindi ako magiging magalang sa iyo. Ate, paano mo nagawa iyon? Hindi ba sinabi mo sa akin kagabi na si Zhao Mingyu ang gusto mong pakasalan? Paano mo pa nagawang kumapit sa kanya at bigyan pa si Gu ng gamot? Wala ako. Huwag po kayong magalit, Sir Gu. Ang ate ko siya. Galit na siya sa akin. Wala na akong karapatang magmahal ng malinis at malinaw. Tama nga, ito pala ay isang maayos na piging, para lang lubos akong wasakin. Ikaw na hampas lupang walang hiya. Paano mo nagagawang kapalmoksan ng ganyan? Pero nagawa mo pang maglagay ng maraming gamot. Akala mo ba kaya mo ang pamilya Zhao? Wala ka. Ikaw na hamak na apo. Lumayas ka sa pamilya mo namin. Hindi ka na maaaring muling humakbang sa pamilya mo namin. Hindi ako siya. Si Fang Yamei ang may pakana sa akin. Nako, tingnan ninyong mabuti. Pati ito ay nagdadahilan pa. Talagang napakadalawang mukha. Alam na nga niyang si Zhao Mingyu ang gusto niya. Pero pinagnasa pa rin niya ang marangyang buhay ng pamilya Gu. Kaya gumamit siya ng ganitong mababang uri ng paraan. Sige na, linawin na natin ang lahat. Sa pamilya mo namin, wala kami ng gaya mo. Itong maalay at mababang uri na babae. Mula ngayon, wala na sa pamilya mo namin ang isang tulad mo. Gusto mo pa akong pakasalan? Imposible na iyan sa buhay na ito. HMPH. Talagang pinapalayas mo ako ng napakabilis. Para lang mapilitan akong mamatay ng nakatayo. Huwag mo nang pangarapin pang mapasok ang mabuting pamilya. Ang mga iniwan ng nanay ko, isa-isa kong babawiin. Ang utang ko, pagbabayaran kita ng 10 beses at 100 pang ulit, nanunumpa ako. Mula nang tumakas ako sa bahay ng pamilya Meng at sumunod kay tita, 1 buwan lang ang nakalipas, natagpuan ko kayo. Noong una, takot na takot din ako. Pero dahil sa inyo, nagkaroon ako ng lakas ng loob na lumaban sa buong mundo. Sobrang ganda nito. Sa wakas, maalagan ko na sina baby at tita. Tita. Ha, bakit ka bumangon ng napakaaga ngayon? Tita, nakahanap na ako ng trabaho, kaya ko na kayong buhayin. Totoo iyon. Oo, napakagaling niyan. Ay. Rui. Roro, magaan na ang loob ninyo. Sisikapin ni Mama ng buong lakas na ibigay sa inyo ang pinakamahusay na buhay. Sige na, sige na. Ha ha ha.
Ang JK Design ay nasa story building pa nga. Kalimutan na lang. Basta magtago lang at lampasan ang gabi, dapat ay wala nang mangyari. Noong una, patay na ang loob ko sa mga nangyari. Hindi na ako magkakaroon pa ng kahit anong ilusyon tungkol sa kanya. Nako, si Guzong mismo ay mas napapanahon pa riyan ng 100 ulit kaysa sa financial magazine. Bakit ikaw pa? Ano na naman ang binabalak mong gawin sa akin sa pagkakataong ito? Sinabi ko na sa iyong huwag kang magpakita sa harap ko. Ito na ang ikalawang beses. Kapag ikatlo, tapos na. Naiintindihan mo ba? Lumayo ka sa akin. Umalis ka. Pasensya na. Peste ka. Akala mo sino ka, talagang ipinagtatanggol mo pa ang walang hiya na taong iyon. Aba, panibagong style na naman para maakit ako. Maganda talaga ang itsura ng babaeng ito. Kung hindi siya marunong magplano ng ganoon, ano na naman kaya ang iniisip ko? Isang babaeng pabaya at mahilig mangtansya. Ako nga. Hindi na. Maligayang pagdating sa JK. Ito ang kontrata mo. Tingnan mo muna. Kung walang problema, pirmahan mo. Salamat. Nga pala, gusto kitang tanungin. Bakit ang kumpanya natin? Nasa gusaling iyon sa kwento. Hindi mo pa alam. Nalugi ang dati naming boss. Binili na ng Gucci Group ang kumpanya ng buo. Kaya ngayon, empleyado na tayo ng Gucci. Kaya kanya rin ang lugar na ito. Miss Mu. Okay ka lang ba? Bakit ang pangit ng mukha mo? Ayos lang ako. Nagulat lang ako. Mabuti naman. Tapos na ang proseso. Samahan kita para makilala mo ang design director natin, si Director Shu. Siya ang bagong boss dito. Mabait siya at bata pa. Tara na. Director, bagong empleyado po ito. Sige, balik na kayo sa trabaho. Hello, ako si Moanen. Kaka-start ko lang ngayon. Hello. Bagong empleyado po ako. Moanen. Ah, ikaw pala. Nabasa ko na ang file mo. Marami kang talento. Maligayang pagdating sa JK. Mula ngayon, isa na tayong pamilya. Salamat, Director Shu. Sisiguraduhin kong gagalingan ko sa trabaho. Ginoong Go, ang freshly ground ninyong itim na kape po. Sir Go, may meeting po ang grupo alas 10 ng umaga. Alas 11:30, may nakausap na pong meeting si Chairman Wang ng Chisheng Group para magkasalo sa tanghalian. Alas 1:30 ng hapon, inimbitahan po kayo ni Chairman Bai ng Bai family na magtsaa. Si Bai Xiaoteng po. Oo, tinawagan mismo ni Chairman Bai. Sinabi niyang gusto niyang makipagkwentuhan sa inyo. At magtsaa.
May malikot siyang isip. Alam ko naman yun. Hindi ba siya naghihintay lang na mapunta sa kanya ang lupang nasa timog ng lungsod para silipin ang ilalim ko? Kailangan ko bang tanggihan siya, Ginoong Gu? Hindi na. Sabihin mo na lang na darating ako sa oras. Gusto ko ngang tingnan kung anong pakulo niya dito sa tea house. Ang ihinahalo. Lumabas ka muna. Ay, Hana. Kailan mo ba dadalhin kay Lola ang magiging manugang niya? Umuwi ka na. Isang paa na nga ni Lola ay nasa hukay. Malaki ka na rin. Hindi mo ba pwedeng pagbigyan si Lola na makita man lang ang magiging manugang niya habang buhay pa, at mahawakan man lang ang mga apo sa tuhod ko? Ay nako, Lola, 28 pa lang ako. Kapag nakatagpo ako ng minamahal ko, syempre uuwi ako kasama siya. Ilang taon na rin ninyo akong G na ganyan. Kung wala pa rin kayong may hatid sa akin ngayong taon, ako na ang magpaplano para sa inyo. Sige na, napagkasunduan na. Babae. Hindi ako kapos dyan, pero kailangan kong makahanap ng isang tapat. Ay, ano na naman ang iniisip mo? Papaanong siya ang nandito? Ang mukhang yan, mukhang mga akit ng lalaki. Hoy, baguhan. Ito ang mga puna at pagbabagong gustong ipagawa ng kliyente. Bago matapos ang oras ng trabaho mamaya, siguraduhin mong tapos na lahat at ibigay mo sa akin. Nako, patay na talaga. Matapang talaga ang empleyadong ito. Naglakas loob pa siyang buhusan ng tubig si Sir Gu. Mukhang hindi na siya magtatagal dito sa kumpanya. Tumingin ka sa akin. Sabi ko tumingin ka sa akin. Ikaw. Ano na naman ang pakulo mo, Array? Hindi ko sinasadya. Totoo, hindi ko talaga sinasadya. Nagkukunwari. Sige, magpatuloy ka sa pagpapanggap. 5 taon nang nakalilipas, nilason mo ako para makasama mo ako sa kama. Ngayon, gusto mo na naman ulit maglaro ng ganitong taktika sa kumpanya ko. Isang nakakabagot na palabas. Akala mo ba maniniwala pa ako sa iyo? Nabulag talaga ako noon. Kaya ko nagustuhan ang lalaking kasing samantala mo. Isa kang malupit na tao, diktador. Lahat ng desisyon ay base lang sa kung ano ang gusto mo. Oo, sinadya ko talaga yun. Sir Gu, pwede mo na ba akong bitawan? Umalis ka na agad. Huwag ka nang magpapakita sa harap ko, Sir Gu. Hindi ako pwedeng umalis. Dito na ako nagtatrabaho ngayon. Ano? Nakarating ka pa talaga rito sa kumpanya ko. Sir Gu, patawad po. Hindi na kita guguluhin pa sa hinaharap. Pakiusap, bitawan niyo na ako. Lumayas ka. Lumayo ka sa akin. Sobra na ito. Tila hindi na magtatagal si Moanan dito sa kumpanya. Dati ba ay ganoon din niya ako kasuklem? Ako noon.
Parang isang inosenteng hanggal na nagmamahal sa unang pagkakataon. Nakatayo sa malayo. Tinititigan lang siya ng puno ng paghanga noong siya ay 18 taong gulang. Hindi ko magawang lumapit. Hindi ako makapagsalita sa kanya. Lalong hindi ko magawang humingi ng numero niya. Simula noon hanggang sa mga sumunod na taon, lihim ko siyang minahal. Lumayo ka sa akin. Matulog ka na. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na yan. Tapos na ang lahat ng iyon. Huwag mo na siyang intindihin. Siguyusin yan. Huwag mo lang siyang kalabanin. Ayos na yon. Magtrabaho ka ng mabuti. At humanap ng paraan para makabangon. Ano man ang mangyari, mapapasa akin ang nararapat. At babawi ako sa aking stepmother. Ang focus ng estratehiya ng JK sa ngayon ay nakatuon sa pag-akit ng mga kliyenteng nasa mataas na antas. Maaari itong mapalawak para sa mga artista at mga serbisyong personalized para sa mga elite sa lipunan. Sa hinaharap, makikipagtulungan din kami sa mga sikat na internasyonal na designer para dalhin ang aming negosyo sa pandaigdigang antas. Iyan ang kasalukuyang estratehiya ng ating kumpanya. HMM. Sir Go, hanggang dyan lang po ang ulat ko. Sige, magpatuloy ka base sa iyong plano. Ngunit, kailangan mong magbigay ng ulat sa akin bawat 3 buwan. Kung hindi maganda ang resulta, hindi ko susuportahan ang pagpapatuloy ng inyong serbisyong personalized. Makakaasa kayo, Sir Go. Gagawin ko ang lahat para mas mapaganda pa ang JK, at may tanyag ang ating tatak. Nabalitaan ko, nag-hire ang kumpanya nyo ng bagong empleyado. Opo. Talagang kailangan namin ng mga bagong designer ngayon. Ang bago nating kasamahan ngayong araw ay si MS. Moanen. Hindi siya nanloloko ng mga tao. Nasa lugar na ito talaga siya nagtatrabaho. Kilala mo si Ginoong Go? Hindi. Mo Shiyu. Uy, ate, ang tagal nating hindi nagkita. Saan ka nagtatago? Naglalakas loob ka pang pumunta sa kumpanya ni Gu Xiao. Ano ba ang pakialam mo? Hindi na ako kabilang sa pamilya mo ngayon. Hindi mo ako mapapangunahan, ha? Ano ba ang pakialam mo? Hindi na ako kabilang sa pamilya mo ngayon. Hindi mo ako mapapangunahan, ha? Hindi ko nga siya mapigilan. Ang pakiramdam ko lang na may mali siya siyang lumapit kay Gu Xiao, pero naglakas loob pa rin siyang pumunta sa kumpanya. Gusto mo bang landiin si Gu Xiao? Hindi ko siya lalandiin. Ano ba ang kinalaman mo rito? Ang kapal ng mukha mo. Marumi na ang sarili mo. Aakitin mo pa si Gu Xiao. Binalaan kita, lumayo ka kay Gu Xiao. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng makipagbanggaan sa kanya dito. Para sa mga bata, kailangan kong magtiis. Alam mo namang nakatulog na ako sa kanya. Dahil ako naman ang naiwan. Gusto mo pang agawin. Siya na ang bahala roon, hey. Bilang kabit, hindi kita palalagpasin. Bumalik ka na pala. Tingnan mo. Inagaw na naman ng munting halimaw na ito ang laruan ng kapatid niya. HMM. Ang bango mo naman. Alam ko namang hindi ko na siya mahal, pero hindi ko pa rin siya lubos na mabitawan. Siya ang tadhana ng ama ng bata. Xiaoye, mag-overtime na naman ako ngayon. Baka hating gabi na ako makauwi. Bakit kakapasok ko lang? Overtime agad. May nambubuli ba sa iyo? Sige, maglaro kayo. Wala akong magagawa, baguhan ako eh. Kailangan ko talagang magpakitang gilas. Kailangan pa rin may pakitang mabuti. Oo nga pala, Anen. Hindi na pwedeng maantala pa ang naiwan sa inyo ng nanay mo. Kailangan nating maghanap ng abogado para mabawi ang mga bagay na sa iyo. Alam ko. Iyon na lang ang tanging alaala na iniwan ni mama sa akin.
Hindi ko hahayaang ang pamilya ni Fang Yamei ang sumikop dito. Huwag kang mag-alala. Kahit sabay-sabay akong magbenta ng abo at bakal, tutulungan kita. Tara na muna at kumain tayo. Oy, Designer Zhang, Moanen. Pinapadalhan kita ng draft ng disenyo. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa nasusumite? Naghihintay na ang kliyente. Agad mo na iyong ipadala sa Yunding Tea House. Sige. Ang galing talagang pumili ng oras. Tita, kailangan ko nang bumalik agad sa kumpanya. Pasensya na, ikaw na muna ang bahala sa mga bata. Rui, Rong. Anak, pwede bang bumalik ako ng mas late para makipaglaro sa inyo? Sige, mauna na ako. Ay, hindi pa pala nakakain ng pagkain. Mag-ingat ka sa daan. Kumain ka ha. MS. Zhang, gusto mo ba talagang kausapin ako tungkol sa disenyo o hindi? Siyempre naman. Ang usapan tungkol kay Madam Chen ay nakakaasiwa talaga. Nasa assistant ko ang aking disenyo. Ipinadala na niya agad. Talagang mabagal kumilos. Maghanap ka ng designer. Ang draft ng disenyo mo ay puro mantsa at kamalian. Pinapagawa kita ng ganito kaliit na bagay. Ang tagal mo pa ring umusad. Kung ayaw mong gumawa, umalis ka na agad. Madam Chen, magpatuloy tayo. Anong klaseng tao siya? Nakalimutan ko pa mismo ang mga design draft. Hindi na nga ako naka-lunch, pero ipinadala ko pa sa inyo. Balik pa nga niya akong pinagsasabihan dahil sa mantsa. Paano siya napunta rito? Bakit siya napunta rito? Ano bang nangyari sa iyo? Wala ka bang mata? Para ito kay Bai, ang tina gusto niya. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Paano siya napunta rito? Bakit siya napunta rito? Ano bang nangyari sa iyo? Wala ka bang mata? Para ito kay Bai, ang tina gusto niya. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Alam mo ba kung gaano kamahal ang tsaang ito? Alam mo ba kung magkano iyan? Naubos na ang bonus ko sa buwan na ito sa pambayad ng danyos. Sige, babayaran ko. Magkano lahat? 500? Ano? Isang tasa ng tsaa, 500 ang danyos. Espesyal na pulang damit iyan. Hindi pa nga kasama ang halaga ng tasa mo ng tsaa. Akala mo ba huhututan kita? Ikaw na ang tumingin sa price list. Ako. Wala pa akong ganoong kalaking pera ngayon. Kung walang pera, huwag nang magpanggap at umasta na lang. Hoy, kapal ng mukha mo, ha? Tatawagin ko na ang manager namin para asikasuhin ito. Pwede ba? Sa katapusan na lang kita babayaran. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuting bayaran mo na ngayon. Kung hindi, ipapaabot ko na ito sa pulis. Sa susunod na buwan, pagpasok ng sweldo ko, babayaran ko kayo. Pwede bang iwan na lang ninyo sa akin ang mga id ninyo? Hindi pwede. Hoy, gusto mo pang tumakas ng hindi nagbabayad? Panaginip lang iyan. Hindi ba si Moanan iyan? Si Mo 2 maliit ay higit 1 taon nang wala rito. Bigla na naman siyang lumitaw. Hindi ba iyan si Mo dalagang giliw? Ang tagal nating hindi nagkita. Bai Xiaoteng. Si Bai Xiaoteng ay kilalang laman ng marangyang mundo. Mahilig pa siyang gumamit ng malulupit na paraan sa mga babae. Noon, 4 na aktres ang inalagaan niya. Sa tuwing kasama siya ng mga aktres na iyon, laging may nalilikha silang gulo. Kahit 1 buwan, hindi sila makalabas sa publiko. Ganitong tao, bawal galitin. Magandang araw po, Bai. Ano bang nangyayari sa inyo? Walang anuman, Bai. Hindi sinasadyang nabunggo ako ni Mumis kanina. Napatid ko nang hindi sinasadya ang pulang damit mo. Hindi ko alam na kilala mo si Miss Meng. Pasensya na, Miss Meng. Malaki ang pangunawa ninyo. Pakibayaan na lang kami. Tungkol lang naman ito sa maliit na bagay. 1 tasa lang ng tsaa, di ba? Babawi ako. Ngayon na, pumunta ka at irehistro ang impormasyon ng pagkakakilanlan. Ay, Miss Meng,
Huwag po kayong umalis. Hindi ko alam na kilala mo si Miss Meng. Pasensya na, Miss Meng. Malaki ang pangunawa ninyo. Pakibayaan na lang kami. Tungkol lang naman ito sa maliit na bagay. Isang tasa lang ng tsaa, di ba? Babawi ako. Ngayon na, pumunta ka at irehistro ang impormasyon ng pagkakakilanlan. Ay, mismo, huwag po kayong umalis. Pwede bang mag-iwan ka ng contact number? Bitiwan mo ako. Bye. Mukhang abala ka. Sige, hindi na kita guguluhin. Kung iinom kayo ng tsaa, magkita na lang tayong muli sa ibang araw. Mukhang hindi yata tama iyon, Ginoo. Nakakilala lang ako ng kakilala at nakipag-usap ng kaunti. Ginoo Bay, mas mabuti sigurong magkita na lang tayo sa ibang araw. Ginoo Bay, kung may pagkakataon, muli kaming dadalo sa inyong imbitasyon, Ginoong Go. Hindi pa naibibigay ang sahod. Baka kailangan ko pang maglabas ng 500 nang wala sa oras. 500. Pambili na sana iyon ng mas maraming laruan ng bata sa bahay. Nakakainis talaga. Mula nang nakilala ko si Guyuzhen, parang wala na akong matinong kapalaran. Mukhang kailangan ko talaga siyang layuan ng malayo. Baka lalo lang akong malasin. Mula nang nakilala ko si Guyuzhen, parang wala na akong swerte. Mukhang kailangan ko talaga siyang layuan ng malayo. Baka lalo lang akong malasin. Hindi pwede, may overtime ako ngayong gabi. Kailangan kong ayusin ang task na iniutos ni Zhang Xinyan. Moan. Ha? May kailangan ba si Sir Shu? Dalhin mo itong file sa opisina ni Ginoong Go sa itaas. Para lang ito sa plano ng trabaho natin sa JK sa susunod na 6 na buwan. Subukan mo siyang mapapayag na tingnan ito. Opo. Ah. Bakit may problema ba? Wala naman pong problema. Sige, bilisan mo na. Mukhang nasa opisina pa dapat si Ginoong Go sa oras na ito. Kapag huli na, baka umalis na siya. Paano ko kaya ibibigay sa kanya ang file mamaya? May pagkiling na siya sa akin noon pa. Kapag ako pa ang nagdala roon, tiyak iisipin na naman niya. Sinasadya kong hanapan siya ng pagkakataong lumapit. Hindi ko na siya pwedeng asarin pa. Sa tuwing magkakasalubong kami, laging may hindi magandang nangyayari. Sobrang hirap bago ako nakapasok sa JK. Kung mapapauwi ako, ano na ang gagawin sa pang-araw-araw na gastusin ng bata? Kumusta po, Ginoong Go? Ako si Shu Zhangjan, designer mula sa JK Design. May file po akong ihahain sa inyo. Iiwan ko na lang po ito sa may pinto. Sino ang hinahanap mo? Ay, hello po. Ako ay empleyado ng JK. Si Sir Shu ang nag-utos sa akin, na ibigay kay Ginoong Go ang work plan namin para sa susunod na 6 na buwan, para mapagmasdan niya. Nasaan ang file mo? Narito po. Sama ka na sa akin. Kapag natapos na tingnan ni Ginoong Go, may maisasabi pa ba siyang iba? Pwede mong iulat na agad muna ito kay Sir Shu. Ah. Ginoong Go.
Ang designer ng proyektong K ni Ginoong Gu, naipasa na ang work plan nila para sa ikalawang hati ng taon. Pakitingnan po. Mauna ka nang lumabas. Kakausapin ko pa siya tungkol sa proyekto K. Opo. Muli kang pumunta rito gamit ang pangalan ni Songwen. Sadyang pumunta ka rito para hanapin ako. Sinabi ko na sa iyo, sana tandaan mo iyon. Lumayo ka sa akin. Huwag mong laging banggitin ang mga usaping hindi naman pwede sa entablado. Nagkamali po kayo, Ginoong Gu. Naipadala ko na ang file na pinapadala sa akin ni Sir Shu. Kung wala na pong iba, pwede na po ba akong umalis? Gusto mo nang umalis ha? Ang yabang ng dating parang gustong manupil ng kapalaran. Ang bilis mong maglaro, ah. Pagkatapos kong basahin, saka ka umalis. Ito ang plano ninyo para sa susunod na 6 na buwan. Mo Xiaojia. Mukha mong iyan, may gusto ka bang sabihin sa akin? Sinaktan kita. Ay. Wala si General Gu. Nagkamali po kayo ng akala. Kung sa tingin ninyo may problema ang dokumentong ito, maaari ninyong sabihin sa akin. Iuulat ko ito kay Sir Shu. Ano ba ang gusto niyang gawin? Miss Mu. Hindi ka ba talaga sinasadya ang pagpunta rito? Hindi ka ba talaga sinasadya ang pagpunta rito? Sinabi ko na kay Director Gu ng maraming beses na wala akong kinalaman dito. Alam ko. Ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Akala mo ako ang gumawa noon. Hindi ko maipaliwanag ng malinaw, pero ang tagal na nang lumipas. Wala talaga akong dahilan para saktan ka, o pagplanuhan ka. Ang trabahong ito ay matagal ko nang pinaghirapan bago ko nakuha. Hindi ko pwedeng basta na lang isuko. Sana po, General Go, maging maawing kayo. Huwag na ninyo akong pahirapan. Paulit-ulit kong nililinaw ang relasyon namin. Hindi ba malinaw na gusto niya lang akong idiin at Sir On? Kahit anong kalokohan pa ang gawin niya. Hindi ako basta mabibitag. Hindi kailangang sayangin ng oras sa isang babae. Bumaba ka at sabihin mo kay Sir Shu na gumawa siyang muli ng detalyadong ulat. Hindi ko kailangan ng pekeng pangako, kundi ng maayos at makatwirang ayos ng trabaho. Ah. Bakit tuwing nakakasalubong ko siya? Akala niya sinasadya ko siyang akitin. Ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Paano pa niya ito nagawang kimkimin hanggang ngayon? Mas matino pa ba ang pag-iisip niya kaysa sa isang babae? Ako naman talaga ang biktima.
hindi ba? At lalaki siya, babae ako. Ako ang Luigi dito. Nawala sa akin ang pinakamahalagang bagay, at hindi man lang siya nasaktan. Bakit niya kailangang itanim iyon sa isip niya ng matagal? Pumasok ka. Napunta ako rito, General, kaya ano ang sasabihin mo? Sabi ni General, hindi sapat na akma sa aktwal ang aming plano sa trabaho. Gumawa tayo ng bagong bersyon at ibigay muli sa kanya. Hindi siya nasiyahan. Naiintindihan ko na. Mamaya ba mag-o-overtime ka ulit hanggang gabi? Oo. Mag-o-overtime ako hanggang gabi ngayong araw. Ako rin ay hanggang gabi. Sige, pagdating ng oras, ihahatid kita pa uwi. Salamat, Sir Shu. Pero hindi na kailangan ng abala. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Mismo, empleyado ka ng kumpanya. At gabi na para mag-overtime. Wala ng bus at tren. Delikado para sa isang babae na sumakay ng sasakyan mag-isa. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Sige. Kung ganoon ay aabalahin na kita, Sir Shu. Gabi na rin naman. Dapat matagal nang natutulog ang mga bata ko. Kapag pumasok na sa mundo ng trabaho, normal na ang mag-overtime. Mas kaunti na ang oras na kasama sila. Mismo. Sabay na tayong umalis. Sige. Mama, 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 mama. Mama. Ay. Bakit gising na ang dalawang baby ko ng napakaaga? TSK, mama, 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 tara na. Kain tayo ng almusal. Ikaw na ang magsipilyo at maghilamos. Ako na ang maghahanda ng almusal nila. Sige, salamat, tita. Sige na, kumain na tayo. Sige. Pumunta ka magsipilyo at maghugas ng mukha. Ako na ang bahala sa almusal nila. Tapos na ako. Sige po, salamat, tita. Sige, kain na tayo. Sige. Kumain ka muna ng almusal. Pagkatapos mong kumain, bilisan mo nang pumasok sa trabaho at baka malate ka. Opo, tita. Kumain ka pa. Baby, pasok na ako sa trabaho. Kayong dalawa, maging mabait kayo sa bahay at makinig kayo kay tita. Ha, ma, pwede bang huwag ka munang umalis, ma?
Tita, aalis na ako. 去吧。 Sige. Sir Shu, may kailangan po ba kayo sa akin? Mismo, pakiusap po, lumapit ka sandali. Napakahusay ng performance mo sa overtime kahapon. May design proposal dito para sa isang malaking kliyente. Dalhin mo iyan at tingnan mo. Bago matapos ang araw, bigyan mo ako ng paunang sketch. Ipakita mo sa akin ang level ng design mo. Maraming salamat, Sir Shu, sa tiwala ninyo sa akin. Sisiguraduhin kong gagawa ako ng maayos. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Ang ibigay mo sa akin ang pinakamagandang design mo. Iyon ang pinakadakilang pasasalamat mo sa akin. HMM. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Ang ibigay mo sa akin ang pinakamagandang design mo. Iyon ang pinakadakilang pasasalamat mo sa akin. HMM. Hoy, Lola, may gusto akong ikwento sa iyo. Hulaan mo, ano ang napanaginipan ni Lola kagabi? Sa tono mo, mukhang magandang panaginip iyan. Oo nga, napakagandang panaginip. Napanaginipan kita. Sa wakas, namulaklak din ang bakal na puno. Umuwi siyang may dalang napakagandang manugang. Ang punto ay, may dala pa ang manugang mo na isang pares ng kambal. Dalawang maliliit na anghel. Ang kuti-cute, parang manika. At tinawag pa akong Lola sa tuhod. Lola sa tuhod. Ang creative naman ng panaginip na iyan. Pero hindi naman pwedeng iyan ang palusot mo tuwing pinagmamadali ka naming magpakasal. Talagang inaasar mo ako. Nako, Lola, pinapahirapan mo ako. Gusto ko nang may kargang apo sa tuhod. Sa panaginip na lang muna ako aasa. Sige na, Lola. Medyo sablay ang mata mo ha. Huwag ka nang umarte. Bigyan mo na lang ako ng matinong sagot. Pwede. Pag-iisipan ko. Kung may makilala akong gusto ko, tiyak na dadalhin ko siya rito. Hindi pa stable ang kumpanya ngayon. Alam mo naman ang kumpanya. Gusto lang ni Lola na maaga mo nang maiuwi ang mapapangasawa mo. Kaya ako na lang ang tutulong sa iyo. Siguradong mamahalin ka ni Lola ng todo. Hindi ka niya hahayaang masaktan kahit kaunti. Sige na, Lola, pag-iisipan ko ito. Mamaya may meeting pa ako. Pagkatapos ng meeting mamayang gabi, uuwi ako at sabay tayong kakain. Sige na, Lola, pag-iisipan ko ito. Mamaya may meeting pa ako. Pagkatapos ng meeting mamayang gabi, uuwi ako at sabay tayong kakain. HMPH, ang tusong nilalang na iyan, ang talino ng diskarte. 2 araw pa lang, naging tuta na siya ni Sir Shu. Ay nako, nasa puso ko iyan. Huwag ka nang magtampo. Tingnan mo nga ang lakad niya. Parang may hangin. Akala ko pa naman, hindi ko alam, asawa pala siya ng boss. Kami, mga galing sa regular na interview. Saan kami pwedeng sumabay sa mga pakyut na yan? Ang ganda lang, pero pakyut. Ang mga politiko, kapag may mukhang maganda, pwede nang gawin ang gusto nila. Ay, hindi ba siya napunta na ngayon sa ilalim mo? Ginto na iyan, parang biyaya ng langit. Ang ibig mong sabihin, gawan mo siya ng paraan. Para kapag nagkamali siya sa trabaho, hindi mo na kailangang habulin pa. Papalayasin niya sa JK si Shu Zongjan. Talaga, bakit hindi ko naisip iyon? Ngayong napunta na sa kamay ko, ipapaalam ko sa kanya. Hindi ganoon kadaling pakialaman ang design department ng JK. Ang susunod na 6 na buwan ay nakatuon sa pagpapaunlad ng high-end na mga proyekto. Ang mga disenyo namin
ay hindi pwedeng manatili lang sa papel. Kailangang makita ng kapital ang halaga namin. Malinaw ba? Halimbawa, itong high-end na disenyo ng regalo, na may anyong elegante, sa detalyeng ito. Kaya hanggang dito na lang ang meeting ngayon. Oy, Chuchu. Ako iyon. Babalik na ako agad sa bansa para magmana ng negosyo ng pamilya. Hindi ba nakagugulat? Hindi ba nakatutuwang sorpresa? Chuchu, ikaw ba talaga iyon? 5 taon na, sa wakas uuwi ka na. Chuchu. Talagang aalis ka na ba? Tanga, hindi naman ako hindi na babalik. Huwag mo naman akong gawing parang mamamatay na. Ang drama mo. Oy, Chuchu. Ako iyon. Babalik na ako agad sa bansa para magmana ng negosyo ng pamilya. Hindi ba nakagugulat? Hindi ba nakatutuwang sorpresa? Chuchu, ikaw ba talaga iyon? 5 taon na, sa wakas uuwi ka na. Naiyak talaga ako. Chuchu. Talagang aalis ka na ba? Tanga. Tanga, hindi naman ako hindi na babalik. Huwag mo naman akong gawing parang mamamatay na. Ang drama mo. Pero ayos lang. Bawal umiyak. Kapag na-miss mo ako, tawagan mo lang ako. MMHM. Tandaan mo ba? Noon, nangako tayo na babalik ka sa akin. Matapos ang college entrance exam, pupunta tayo sa Paris. Tandaan mo. Pero Chuchu, wala akong wala ngayon. Iiwan mo ba ako? Moanen, nasuran ka na ba ng bait? Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Habang buhay na ganoon. HM. Sige, nalaman ko. Bukas babalik na ako. Pagdating ng oras, sunduin mo ako, ha? Sige, sasanduan kita. Kita tayo bukas. Oy, Tita Do, pwede bang pumunta ako sa opisina ngayon? Oo naman. Sir Shu, may iba pa po ba kayong kailangan sa akin? Meron. Mamaya, sasama ka sa akin para makipagkain sa kliyente. Makipagkain sa kliyente. Sir Shu, may iba pa po ba kayong kailangan sa akin? Meron. Mamaya, sasama ka sa akin para makipagkain sa kliyente. Makipagkain sa kliyente. Sir Shu, intern lang po ako ngayon. Kung sa kwalifikasyon at ranggo po ang usapan, hindi po yata akma na isama ninyo ako sa pakikipagkita sa kliyente. At saka, may mga miyembro rin po ng pamilya sa bahay. Ano po bang hindi akma roon? Maganda ang tingin ko sa iyo. At gusto ko ring maagang maipakilala ka sa mga high-end na kliyente. Ang pagkakataon sa JK ay para sa mga handa. Gusto ko ring hubugin ka ng maayos. Sige na, kung sinabi na ni Sir Shu, malaking bagay na iyon para sa akin. Ikaw na ang bahala. Mapalad ako. Ayusin mo ang mga gamit ko. Nasa baba ang kotse at hinihintay kita. Oy, tita, ano iyon? May nangyari po ba? Sabihin mo na sa akin ngayon. Kailangan kong samahan ang kliyente mamayang gabi sa hapunan. Baka hating gabi na ako makauwi.
Pwede po bang pakibantayan sina Zerui at Zero? Ay nako, tita, huwag kayong magpa-humble. Sina Zerui at Zero ay mga mahal kong apo. Babantayan ko sila ng maayos. Huwag po kayong mag-alala. Sige, pagbutihin mo at isipin mo na lang na walang ibang problema. Salamat po, tita. Simula nang umalis si mama. Ikaw lang, tita, ang tumuring sa akin na parang tunay na anak. Kailangan kong magtrabaho ng maayos. Hindi ko pwedeng biguin ang inaasahan niya. Binibini mo. Ayos ka lang ba? 没事吧？ Shu. Pangit ang timpla ni Sir Shu. Narinig niya ba, ang tungkol sa dalawang bata, hindi pwedeng may makarating na balita tungkol dito kay Guyuzhen. Ano bang ginagawa mo rito? Napansin kong matagal ka nang hindi bumababa kaya umakyat ako para tingnan ka. Huli na ang oras. Kung wala ka ng ibang gagawin, sumama ka na lang sa akin. Mukhang hindi niya narinig ang detalye. Sige po, Din. Sige, alis na tayo. Gusto mo akong pakasalan. Imposible iyan sa buhay na ito. Bakit dito pa talaga? Mu Xiaojia, ayos lang, andito ako. Hindi kita hahayaang mapahamak. Ako. Huwag kayong mag-alala sa kliyenteng ito. Lahat ay mula sa JK, isang mahalagang sanggunian sa pag-unlad ng fashion sa hinaharap. Pawang mga disenteng tao sila, hindi sila iyong mga magulong tao. Ayos lang ako, Din, kasi naghahangin lang ako kanina. E di pasensya na lang, normal lang na may hindi napapansin ang baguhan. Tara na nga. Nandito lang sa tabi ang panahon. Tingnan ninyong dumating na si Chairman Go, ang gwapo talaga. Suko na ako. Paano ba naman, saan man ako pumunta, si Banal na Go pa rin ang nababangga ko. Ang galing ng timing ni Go, naparito ka rin pala para kumain. Oo, kasabay ko siyang kakain. Oo. Para sa susunod na cooperation project ng JK, may kailangan ba si Chairman Go, Miss Hanley mo? Abala ako sa negosyo. Ano ang ibig sabihin ng tingin iyan? Gusto mo bang balaan ako na huwag nang mangarap umakyat sa mataas na posisyon? Tama rin iyan sa puso niya. Palagi na lang akong ganitong babae na walang kakwenta-kwenta. Talagang kakaiba ang ugali ng mga bigating tao. 很古怪的。 Magmadali na tayo paakyat. Huwag nating hintayang mainis ang kliyente. Maligayang pagdating sa lahat ng boss, sana ay magustuhan ninyo, Din Shu. Ang babaeng ito. Parang pamilyar ang mukha niya. Siya ang punong designer ng kumpanya namin. Muanan na si Miss Mu. Miss Mu. Designer. Magandang trabaho ng pagiging designer. Ang ganda niya at magaling pa. Matalino rin ang kamay mo, Miss Meng. Ngayong gabi, kailangan mo akong samahan ng maayos at uminom ng ilang baso. Ha ha ha, nasusubukan ako ni Boss Zhang. Pasensya na, hindi ako umiinom. Hindi nakakasabay sa alak si Boss Zhang. Sige, ako na ang iinom para sa kanya ng basong ito. Ibig sabihin ba niyan, Sir Shu? Dahil sa tapat na pakikisama ng JK kaya ako pumunta. Hindi rin ibinibigay ni Miss Mo ang simpleng paggalang na ito.
Boss Zhang, huwag kang magpadalos-dalos. Totoo ngang hindi siya umiinom. Kung hindi marunong uminom, pwede namang matuto. Kung lalabas ka sa mundo ng trabaho, hindi pwedeng hindi ka marunong uminom. Paano ka pa makikipagnegosyo? Uminom ka na ng basong ito sa harap mo, mismo. Agad kong pipirmahan ang kontrata. Ano? Ha ha ha. Boss Zhang, ang katapatan ko sa inyo. Naipakita ko na ng malinaw. Ang pag-inom ay formalidad lang. Mas mabuting ipakita ko muna sa inyo ang bagong disenyo ng JK sa pagkakataong ito. Tingnan ninyo. Ano pa ang tinitingnan ninyo? Nawalan ka na ba ng hiya? Ito ang ugali ninyo, Shu Jiecho. Ito ang ugali ninyo. Ay nako, Manager Zhang, huwag ka nang magalit. O sige, ikaw na lang ang bahala. Sinabi na sa akin ni Sir Shu na hindi ako iinom. Gusto mo ba, Manager Zhang? Huwag mo nang pilitin ang ayaw. Sige na nga, Miss Pretty. Medyo may pagkasinungit, normal lang iyon. Pwede namang hindi uminom ng alak, pwede na ring juice na lang ang inumin, di ba? Kuya, juice na lang ang ihain mo, ha ha ha. Si Mu Xiaojia, hindi rin umiinom ng alak. Itong juice na pampabawi, lagi mo talagang ipinapaubaya sa akin ang mukha mo. Inom ka na nitong juice. Tayo na lang ang magtabi ng usapan natin, ha ha ha. Manager Zhang, uminom ka na ng juice na ito, para hindi ka na umiinom ng alak. Kapag nagbigay ang matalino, hindi na mababawi. Mahirap habulin ang tumakbong kabayo, ha ha ha. Sige. Para sa kinabukasan ng JK, itagay natin ito. Ha. Ha ha. Ayos. Kahit gaano pa ako kainit ang ulo, kailangan ko ring pasunurin sa akin ang lahat. Ha? Kung ganoon, sabihin mo na ngayon kay Manager Zhang ang bago nating plano sa disenyo ng kumpanya. Ano ba ang nangyayari? Parang may bulak ang utak ko. Sobrang bigat ng pakiramdam ng tiyan ko. Sir Shu, bigla akong medyo nahihilo. Lalabas muna ako para magpahangin. Ano? Pagod ka na ba? HMM. Ayos lang ako. Lalabas lang ako para mahimasmasan. Sandali lang. May problema ang juice na ito. Sabi ko na nga ba, bakit sobrang bait ni Manager Zhang? Hindi pwede. Sobrang hirap nito. Ha 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 ha. Aba, mukhang gagalaw ka na. Maganda. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Ha ha ha. Ha. Ha ha. Huwag tumakbo. Hindi ka makakatakas sa kuya mo. Ha 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 na. Aba, mukhang gagalaw ka na. Maganda. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Ha ha ha. Huwag tumakbo. Hindi ka makakatakas sa kuya mo. Prinsesa. Ha ha ha. Naintindihan ko na. Ipagpatuloy na lang ang susunod na plano ayon sa notes, kung kailangan. Ay, huwag mo akong itulak. Saklolo, ang init ng pader. Magandang gabi, bakit ikaw na naman? Muli na namang itong eksenang pagpapasok at pagyakap. Tumigil ka, huwag kang tatakbo. Ay nako,
Kailangan ko talagang tulungan ka. Ikaw na babaeng amoy problema. Kilala mo siya. Kalokohan. Siya ang babae ko. Ngayong gabi ay sasamahan niya ako. Ikaw na walang alam, gusto mo pang mangagaw. Isauli mo siya sa akin. Ang babae mo. Mukhang para umangat ang pwesto mo. Ito na talaga ang ginagawa mo. Talaga bang kung kani-kanino ka nalang sumasampa sa kama? Kahit ganyang klaseng tao, kailangan mo ring magbayad pinsala. Manager Zhang, ako. Hindi na ako pwedeng uminom pa. Ano ang ipinainom mo sa kanya? Purong alak lang. Siya mismo ang gustong uminom. At saka, dahil babae ko siya. Bakit mo pa aalamin kung ano ang iinumin niya? Purong alak lang. Siya mismo ang gustong uminom. At saka, dahil babae ko siya. Bakit mo pa aalamin kung ano ang iinumin niya? Kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala. Kliyente siya. Oo. Purong kopya lang. Talagang baboy ka pa rin. Huwag mo na isipin, wala ka namang alam. Hoy, tigilan mo nga ako sa pagmumukha mong yan. Pero ako ang nagpakapagod para makuha yan. Akin yan. Ay. Ayaw na ayaw naming guluhin ang aming presidente. Presidente Gu. Anong Presidente Gu? Wala akong pakialam sa Presidente Gu o Presidente Wang. Isama mo na lang ang babae at umalis. Tatawag na ako ng pulis. Kung gusto mong tumawag ng pulis, hindi mo ba muna pag-isipan kung marumi ba ang sarili mo? Paano nila nalaman na nilagyan ko siya ng gamot? Kung tutuusin, babae lang naman siya. Pero ang banggin ninyo ako, malas na ninyo. HMPH. Karaniwan, ang pakpak at kuko ay parang tinik. Pero ngayon, totoo na ang kapalaran. Huwag kang aalis. Ang lamig. Napakabilis. Huwag kang aalis. Mabuti pang tingnan mo ng maigi kung sino talaga ang nagsisinungaling. Napakalaking blok ng yelo. Ikaw muna ang hamupa. Doktor, napakasama ng pakiramdam ko. Ikaw, iligtas mo ako, ha? Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Alam ko lang. Masama ang pakiramdam ko. Guyushen, nababaliw ka na ba? Ang babaeng ito, puno ng galit ang tiyan. Siguradong pakana na naman niya ito. Gusto mo akong gawing panlaban sa gamot? Panaginip mo na lang. Lumapit ka rito. Ano bang ibinulong ni Presidente Gu? Palitan mo siya ng malinis na damit, alagaan mo siyang mabuti. Huwag mong hayaang mamatay siya. Opo. Yung siraulo kanina, nawalan ako ng kontrol. Imposible, baka dahil lang sa nainom kong marami ngayong gabi. Oo, epekto ng alak nga. Kakagatin ba natin ito o hindi? Paano kung may emergency? Hoy An-An, nasaan ka? Nagpunta lang ako sa banyo, 1 oras na. Yung Ginoo. Nasa penthouse suite ang babaeng ito.
Nakatulog na siya. Anong penthouse suite? Aakyat na ako ngayon. Ayos ka lang ba? Sino ang nagdala sa kanya rito? 3,800 ang isang gabi sa kwartong ito. Saan naman kukuha ng pera ang intern na ito? Hindi ko alam. Kakapalat ko lang ng shift. Hayaan mo na. Ikaw na muna ang bumaba. Ako na ang bahala sa kanya. Ako ang nobyo niya. Masakit ang ulo ko. Nasaan tayo? Direktor Shu. Gising ka na pala. Bakit meron ka pang ganito? Hindi kaya kagabi. Mismo. Huwag kang magkamali ng akala. Noong isang araw, sa kwartong binuksan ko sa katabing pader. Kagabi. Pasensya na, nagpadalos-dalos ako. Hindi ko alam na may ginawang masama sila sa katas. Pero huwag kang mag-alala, malinaw ka sa akin. May isang mabait na tao na tumulong sa iyo kahapon, at binigyan ka pa niya ng suite na ito sa presidential room. Kahit ang mga damit na suot mo, si tita sa housekeeping ang nagpalit niyan para sa iyo. Sir Shu, pwede ba akong mag-half-day leave? Kagabi, hindi ako nakauwi buong magdamag. Siguradong sobra ang pag-aalala ng pamilya mo. Siyempre pwede. Talagang kasalanan ko kung bakit napasubo ka sa ganyang klase ng inuman. Hindi na kita hahayaang sumama ulit. Pasensya na. Wala ka bang trabaho? Presidential suite. Banyo. Ano ba ang gusto mo? Baka naparami na naman ang napanaginipan ni Chunmeng. Sino ba talaga ang mabait na tumulong sa akin kagabi? Ang laki ng kabaitan niya. Ay, nakabalik ka na pala. Bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo. Simulan mo na ang paggawa. Ay nako. Ikaw nga, ikwento mo nga sa akin kung saan ka pumunta buong magdamag. Hindi rin sumasagot sa tawag. Hindi rin nag-reply sa WeChat. Halos madali na akong nagpadala ng tao para hanapin ka sa labas ng pinto. Tita, hindi ba ako nakauwing buhay at walang gallows? Kung ganoon, ikwento mo nga kung saan ka nagpunta kagabi. Kagabi. Hindi ba para maghatid ng mga kliyente iyon? Buong oras akong kasama ng mga kliyente. Napuyat akong nakipag-usap tungkol sa mga design proposal ng kumpanya. Hindi rin kami pinayagan ng boss na tumawag. Kaya nang tumawag ka, hindi ko iyon napansin. Talaga. Mama. Sorry, baby. Mama, kagabi. Hindi nakabalik para magkwento sa inyo ng bedtime story. Masamang mama ako. Hindi masama si mama. Hindi masama si mama. Mabango si mama. Mama, Chi-Chi. Sige, HMM, hindi na ako antok. Hindi ako nakatulog buong magdamag. Pahinga muna ako sandali. Kayo muna ang maglaro. Sige, salamat. Tita, magpahinga ka muna. HMM. Abala ka pa ba? Sir Shu. May kailangan po ba kayo tungkol ba sa inuman kagabi? Kasalanan ko, hindi ko naisip ng maigi. Nabigla ka tuloy. Itong dokumentong ito, maituturing na kompensasyon ng kumpanya para sa iyo.
Ito ang matandang babae ng pamilyang Chen, isang mayamang pamilya sa lungsod. Miss Chen, basta ayusin mo lang ang kasong ito. Sa JK, parang tapos ka na sa lahat ng hakbang mo, at ang komisyon ng kasong ito ay napakalaki. Salamat, Sir Shu. Sisiguraduhin kong maayos ko ito. HMM Unit A, Bahay at Lupa sa Banshan, Block A. Ang lugar na ito parang pamilyar sa akin. HMM. Abala ka pa ba? Sir 徐总 Shu, 监， may kailangan po ba kayo tungkol ba sa inuman kagabi? Kasalanan ko, hindi ko naisip ng maigi, nabigla ka tuloy. Itong dokumentong ito, maituturing na kompensasyon ng kumpanya para sa iyo. Ito ang matandang babae ng pamilyang Chen, isang mayamang pamilya sa lungsod. Miss Chen, basta ayusin mo lang ang kasong ito. Sa JK, parang tapos ka na sa lahat ng hakbang mo, at ang komisyon ng kasong ito ay napakalaki. Salamat, Sir Shu. Sisiguraduhin kong maayos ko ito. HMM Unit A, Bahay at Lupa sa Banshan, Block A. Ang lugar na ito parang pamilyar sa akin. Narito na ang asawa ko, si designer mo. Magandang araw, Miss Chen. Ako ang intern na designer sa JK, si Moanen. Ano, si MS. Chen, masyadong pamilyar na yata ang katok. Tuloy, maupo kayo. Ha ha ha, ang ganda nga. Talagang marunong makipagkapwa ang tita. Ikaw ba ang bagong dating sa panig ni Sir Shu? Hindi ko pa nakita ang ganitong ka-cute at kaaliw noon. Haha. Ako ang bagong hire na intern. Baguhan pa rin ako. Pakialaga po ako ng mabuti. Ay, maganda ang mga baguhan. Malinis at maayos ang mga baguhan. Hindi tulad ng mga luma ng pasaway. Tita. Lola, pwede ba akong magtanong ng diretso? Sige, magsalita ka. May boyfriend ka ba? Ha, ha ha ha. Oh, sa ngayon ay wala pa. 还没有。 Wala, mabuti naman. Kung wala pa, may irerekomenda si Lola dito na mabuting tao. MS. Chen, hindi ba tayo dapat mag-usap tungkol sa pagpapahintulot? Oo nga, pag-usapan natin ang tungkol sa pagpapahintulot. Dahan-dahan lang. Ha ha ha. Mukhang seryoso si Lola. Totoo ngang desidido siyang maghanap ng manugang. Baka nagugulo na naman ang isip ni Young Master Anshen. Manatili ka na lang dito at samahan si Lola sa pagkain. Oh, baka hindi ako komportable kumain. Ay, huwag ka nang mahiya. Ano ka ba? Unang beses kang makita ni Lola. Pakiramdam ko pa ngang parang apo na kita. Ha ha ha, ibig sabihin may tadhana tayo. Manatili ka na lang at kumain. Ano ba naman? Matagal na akong hindi ganito kasaya. Sino naman ang nasa loob? Sige. Tatawagan ko muna si Sir Shu para tanungin. Ayan, tama na. Sabi ni Lola, ngayong gabi. Kailangan mong kumain ng mas marami. Ang payat mo tingnan. Bakit ang saya ni Lola ngayon, ha? Bakit siya nandito? Si Wu Anen. Bakit nandito si Guyu Sheng? Nandito na si Asheng. Asheng ang tawag ni Lola sa kanya. Sila ay sina Kiki, ang sakto naman ng dating nila. Kakaipin ko pa lang ang batang ito, bumalik ka na agad. Saktong-saktong manatili rito ang bata para kumain. Ikaw na rin, sumabay ka na. Ay, Lola, bigla kong naalala, may napakahalaga pa akong aasikasuhin. Hindi ako pwedeng manatili para kumain. Ano raw, bakit biglang may aasikasuhin? Oo, naalala ko lang bigla sa isip ko, talagang urgent. Napakahalagang bagay. Kung hindi naman mahalaga, manatili ka na lang at kumain muna. Kapag tapos ka ng kumain, ipasama mo si Asheng pauwi. Hayaan mo siyang maghatid. Ihahatid niya ba ako pauwi o sa daan lang?
Hindi na po, talaga pong hindi na. Lola, ang sombrero ninyo, ididisenyo ko hanggang maging kontento kayo. Sige, magkita na lang tayo. Ha ha ha. Nalulungkot si Lola sa puso niya. Kayo naman, isa-isa, ni hindi ninyo sinasamahan si Lola. Mag-isa na lang si Lola, kawawa. Parang nagutom lang ang isang matandang naiwan mag-isa sa bahay. Hirap pang kumain. Kung pumayag ka na pala, manatili ka na lang. Pagkatapos mong kumain, saan mo gustong pumunta? Ihahatid kita. Ay, nako. Lola, huwag na po kayong umiyak. Mananatili po ako, Chenda. Halika rito, umupo ka dito, Mo Xiaojia. Ha ha ha, si Asheng. Mabuting tao siya, mabuti nang makilala mo siya. Kung may kailangan ka sa hinaharap, pwede mo siyang lapitan at humingi ng tulong. Ha ha ha, dito ba talaga tayo kakain? Malinaw na parang kulungan ito, nakakasawa na rin ang pagkain. Lola, maupo ka muna, hindi ako nagkamali ng tingin. Ang galang mo naman, ha? Ha ha ha, pasok ka na, ha ha ha. Tingnan mo nga itong kantinang ito. Hindi ko alam kung sakto ba sa panlasa mo, ha ha ha. Sobrang bagay. Mukhang masarap lahat ng mga ulam na ito. Ang mahalaga, nagustuhan mo. Lola, sinabi lang ni tita mo na may kagyat na bagay daw. Kung may mahalagang bagay pala, di kumain ka na agad. Sige, sundin mo na lang ang gusto ni Asheng. Kumain ka pa. Ay, busog na ako. Asheng, lagyan mo ng sopas si tita mo. Ang isdang ito, matagal na nilaga kaninang tanghali. Pinakamasarap at pampalakas pa. Masarap. Masarap din ang sabaw. Nabigyan din ako ng mukha. Pwede na ba akong umalis ngayon? Lola, busog na ako. Pwede po bang umuwi na muna ako? Medyo gabi na rin, pwede naman. Nako, naabala ka pa namin ngayong gabi. Ha ha ha. Ashen, ihatid mo na rin siya pauwi. Ang late na. Delikado kapag ang isang babae ay nasa labas ng mag-isa. Hindi na po kailangan, Lola. Hindi na rin po kailangang mag-abala si Guzong. Ako na lang ang sasakay ng taxi pauwi. Mas madali pa. Magkita na lang tayo ulit. Nako, hayaan mo na akong maghatid sa iyo. Huwag ka nang mag-isip pa. Ashen, siguraduhin mong may hatid si tita mo hanggang sa pintuan, narinig mo ba? Kung mababawasan man ako ng isang hibla ng buhok, ikaw lang ang tatanungin ko. Guzong, salamat po sa hapunan ninyo ngayong gabi. Alam kong lahat ng ito ay ginawa mo para kay Lola. Ngayon na hindi na nakikita ni Lola, hindi na kita istorbohin. Magtataksi na muna ako pauwi, Palem. Ihahatid kita. Ay, talaga pong hindi na kailangan, Guzong. May sakit ba ang taong ito? Hindi ba't nandidiri ka sa akin? Hindi ba't pinapaalis mo ako ng malayo? Huwag kang gagalaw. Guzong. Hindi magkasundo ang lalaki at babae. Ano ba ang pinaggagawa ninyo? Maniwala ka, ihahagis kita mismo sa gitna ng kalsada. Gulo-gulo nyo talaga. Guzong, sige na po. Saan? Pauwi. Saan ba ang bahay mo? Nakatira ka pa rin sa bahay ni Mu. Hindi na ako nakatira sa bahay ni Mu. Hinding-hindi niya dapat malaman ang apartment ni tita. Mas lalong hindi niya dapat makita sina Dabaw at Xiaobao. Ihatid mo na lang ako sa Jiaolo Apartments. Jiaolo Apartments. Salamat, Guzong. Aalis na ako. Guzong.
走吧。 Sa ganito katagal, doon ka na lang ba talaga nakatira sa apartment? Kaunting kulang na lang, mawalan ka na ng kontrol. Magandang gabi. May itinatago ka pa bang kahit ano sa akin? Paano? Tulungan mo akong magsiyasat ng isang bagay. Mga baby, ano ba kayo? HMPH, Mama, ang sama mo talaga. Tingnan mo nga, anong oras na? Ngayon ka lang umuwi. Itong dalawang paslit, nainis sa iyo dahil late ka nang umuwi, kagagaling lang nila, tapos pinapakyo ka na nila. Kayong dalawang munting baby, huwag na kayong magtampo. Mama, humihingi ako ng tawad, ha? Ang mali ni Mama. Kapag hindi ka nagpalit ng mama, mas mabuti. O sige na, tama na ang tampo. Uuwi na tayo at matulog, Tara. Hindi ba't si Mushiyo iyon sa public relations? Paano siya napunta rito? Si Chen Jia sa totoo lang ang bida ng malalaking balita sa seksyon ng mga istorya. Narinig ko na delikado ang relasyon nila ng lalaking iyon na si Suman. Pasensya na. Ngayon ako ay narito para humingi ng tulong mo na tulungan si Guo na makuha ang maliit na dilaw. Medyo masama ang pakiramdam ni Sir Shu ngayon. Hindi niya yata kayang asikasuhin ito. Saan ba siya hindi maganda ang pakiramdam? Kailangan mo ba na ipag-init kita ng mainit na tubig? Hindi naman ganoon kalala. Medyo sama-sama lang ang tiyan ko. Oo. Bakit pagdating ko, hindi ko kayo makita sa design office? Nilanat lang siya. Baka nagpapanggap lang siya. Kung hindi na maganda ang pakiramdam ni An-An, palitan ko na lang siya, Sir Shu. Hindi mo ba nakikita? Wala naman talaga siyang masamang pakiramdam. Wala po. Mismo. Huwag kang basta-basta manggulo. Sir Shu, ginagamit mo ba ang pag-leave para tulungan siya? Ano ba ang nangyayari? Mahalaga pa rin ang trabaho ni Miss Meng. Palitan lang ng tao, walang problema. Tatawagan ko na agad ngayon. At isa pa. Nasa kumpanya ito. Pakiusap na mag-ingat ka. Ano bang problema roon? Hindi ba't isa lang siyang basurang manager? Hindi nga ganyan sa akin si Kuya Go. Ay, ang bait kong ate. Ang bilis mo naman makapitan ng iba. Mukhang may ibubuga ka rin pala. Ang pagsira sa pangalan ko, may mapapala ka ba? Ha ha ha, Sir On. Anong klaseng paninira ba yan? Hindi ba't halata namang ganoon? Hindi ka naman talaga komportable, hindi ba? Kung ganoon, bakit mo pa ako pinipilit tumulong? O kayo ba sa sexy yun ng mga balita ang nagpakalat na ako ang itinakda? Kung gusto mo lang akong apihin o gisingin. Hindi na kailangang ganito. Wala ka ng kahit anong kaugnayan sa pamilya, kapag ginulo mo pa ako. O gusto mo lang akong baloktutin. Hindi ako madaling apihin. Ha ha ha, Sir On. Anong klaseng paninira ba yan? Hindi ba't halata namang ganoon? Hindi ka naman talaga komportable, hindi ba? Kung ganoon, bakit mo pa ako pinipilit tumulong? O kayo ba sa sexy yun ng mga balita ang malinaw na nagsabing ako ang itinakda? Kung gusto mo lang akong apihin o gisingin. Talagang hindi na kailangan ito. Wala ka ng kahit anong kaugnayan sa pamilya, kapag ginulo mo pa ako. O gusto mo lang akong baloktutin. Hindi ako madaling apihin. Ano ba ang nangyayari? Ito pa rin ba yung dating mabait na noo-noo? Maingat na bihasa, kagaya ba ng isang utusan ang ginagamit mong paraan kay Moan-an? Oo. Ang gusto ko lang ay gamitin ka, Moan-an,
Sinasabi ko sa iyo, sa araw na nandito ako, huwag mong isipin na makakagawa ka ng gusto mo kay Guyuzhen. Si Guyuzhen ay si Guyuzhen pa rin. Wala akong interes sa kanya, kaya pakiusap huwag ka nang bumalik para gambling ako. Pwede ba, ha? Kung wala kang interes, bakit ka pa pumunta rito? Napakaraming design company, pero ito pa ang pinili mo. Inay, An-an. Kung gusto mo akong kamuhian at huwag gambling ka, pwede. Anong ipinapangako mo? 发生什么事？ Ipinapangako ko. Sa buong buhay mo, hindi mo man lang magugustuhan si Guyuzhen. Dapat lumabas na lang ako para masagasaan ng sasakyan. Ang ganda ng mga pangyayari. Sino ba ang umiibig sa kanino? Huwag na nating pakialaman ang buhay ng iba. Mga extra lang tayo. Manood na lang tayo sa gilid. Ako si Moanen. Sumusumpa ako rito. Kung sakaling magustuhan ko si Guyuzhen at magpakasal sa kanya. Sana masagasaan na lang ako ng sasakyan. Ang lupit naman ng sinabi mo. Sige. Ikaw ang may sabi niyan. Tanda ko na iyan. Pati ang may kapal, narinig na rin iyan. Pakitandaan mo rin ito ng mabuti. Huwag mo na akong guluhin. Hindi kita kailangan dito. Akala mo ba gusto kitang makita? Tumingin ka muna sa salamin bago ka magsalita. Ang baho ng ugali mo. Dahil sa gulo ni Moshiyu, nawala na ang inspirasyon ko sa pagdidisenyo. Mukhang mag-o-overtime na naman ako ngayong gabi. Chuchu, nasa airport na ako. Paglapag ko, ikaw agad ang tinawagan ko. Huwag kang gagalaw. Nakakaiyak naman, mahihimatay na ba ako sa tuwa? Pasensya na, Chuchu. Nasa trabaho pa ako eh. Hindi ako makaalis agad. Alam ko namang career woman ka. Ganito na lang, yung apartment na binili ni Papa para sa akin, ay sesend ko sa iyo ang address. Magkita tayo roon. Sige, kailangan talaga nating mag-usap ng masinsinan. Miss na kita. Miss na rin kita, pero kailangan ko pang tapusin ito. Mamaya na lang. Sige, bye. Hindi ko kilala ang number na to. Hello, sino ito? Si MS. Moanen ba ito? Ako nga, maaari ko bang malaman kung sino kayo? Ako ang lola ni Guyuzhen. Hiha, yung disenyo mo ng sombrero noon. Naging abala ako sa pagkain kaya nakalimutan kong tawagan ka. Ano, free ka ba ngayong tanghali? Pag-usapan natin ng personal ang mga detalye. Ngayong tanghali po. Pagkakain ko, sasanduan kita. Hindi na po, nasa baba na ako ng opisina. Tapusin mo na ang trabaho mo at samahan mo itong matandang babae. Sabay na tayong magtanghalian habang nag-uusap. Sige po, bababa na ako agad. Nako. Paumanhin po, napaghintay ko kayo ng matagal. Hindi naman po, saglit lang. Tingnan mo naman siya. Nakakatuwa talaga. Lola, ito po ang sketch ng disenyo ko ngayong araw. Pakitingnan niyo po. Ang ganda, napakaganda. Ang mga rosas na ito ang nagbibigay ng buhay sa disenyo. Hindi ito masyadong agaw pansin pero tumatagos sa puso. Anen, talagang gusto ko ang gawa mo. Nakakatuwa naman po na nagustuhan nyo. Ano naman ang napili mong materyales? Handa na akong gamitin ang disenyo. Kontento na ako rito. Isantabi muna natin ang usapang trabaho. Para ipagdiwang ang ating magandang samahan, dapat tayong kumain sa isang masarap na kainan ngayon. Huwag na po kayong mag-abala. Hindi ito pag-aabala. Lalo na't pinapanta ko ang isang tao para samahan tayo. Talaga. Siya na ang darating. Sadya kong pinatawag ang apo ko na si Guyuzhen. Ang apo ko na torpe, si Guyuzhen. Hahaha. Lola, bakit kayo nandito? Hindi pa naman oras ng pagkain ah. Gusto kitang makasama para kumain kasama kami ni Anan. Huwag kang tumanggi, huwag kang tatanggi. Bilang chairman, hindi ba napakaabala ng pamamahala sa napakalaking grupo na ito?
Hindi rin ako pupunta sa pagtitipon. Medyo kapos ang oras. Pero kakatapos lang magpadala sa akin ni Luhi ng mensahe na nagsabi na maantala ang pulong. Eksakto, may oras pa tayo para samahan si Lola. 还有牧草钱，吃不变。 Moanen, hindi mo ba gustong tumakas? Tingnan natin kung saan ka tatago. Sinadya iyon ni Guyuzhen. 故意的。 Talagang sinadya niya iyon. Anen. Kumain ka pa ng kaunti, ang payat mo na. Hindi mo alam, akala ko nga inaapi ng kumpanya ang mga empleyado. Sapat na, Lola, sobra na ito. Ikaw din, kumain ka pa ng kaunti, Lola. Kung ayaw kainin ni Miss Go, huwag mo na siyang lagyan. Munti pa siya, eh. Kung hindi mo na kaya, paano ka pa makakapagsalita ng ganyan? Si Ana ang mahal kong inanyayahan dito. Gusto ko lang ang mukhang ito. Ang sarap tingnan. Kung ayaw mong kumain, tigilan mo na ako. Lola, Chairman Go. Pupunta ako sa banyo. Kalmado si Moanen. 淡定。 Kapag nalagpasan mo lang ang pagkain na ito, mula ngayon, malayo ka na sa mag-inang ito. Akala mo ba makakatakas ka pa? Moanen. Talagang may alam ka. Chairman Gu. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Huwag mo akong lokohin. Una, tumanggi ka kay Shu Jiacheng. Tapos ngayon, ginagamit mo pa ang lola ko para mapalapit sa akin. Chairman Gu, bata ka pa pero may nagagawa ka na rin. Pero magpasuri ka pa rin ng katawan mo. Sa tingin ko, may maliit na problema ka rito. Huwag kang magpanggap sa harap ko. 5 taon na ang nakaraan, aksidente iyon. Ngayon, pagkakataon na naman. Moanen, nakasulat na sa mukha mo ang kademonyuhan mo. Paano naging ganito ang usapan natin? Nakakainis talaga. Chairman Gu. Ang hapunang ito ngayon, ay inanyayahan ako ni Lola para kumain dito. Ano bang sinasabi ng babaeng ito? Ang bilis ding magtampo ng designer. Siya ang pinamamahalaan ni Director Shu. Hindi nga, bakit biglang sumabog ang plot? Hindi ba dapat pinalayo niya ako sa kanya? Chairman Gu. Magandang gabi. Kanina, sinadya mo ba akong asarin? Kaya mo nilagyan ng ganitong kulay ang lipstick. Gusto mo akong halikan, tama ba? Tama ba? Wala, talagang ang hindi ko alam. Huwag kang umarte. Dati, sinadya mo ring banggitin si Shu Jiacheng para pagselusan ako. Akala mo nga ba papatulan ko ang bitag mo? Ano bang pinagdaanan niya nitong 5 taon? Talaga bang walang diferensya ang utak niya? O may nabagok na siya dati? Chairman Go, hindi po ako nagkukunwari. Kung hindi, hahanap ako ng espesyalista para sa inyo. Mukha ba akong may sakit? Nagulat na lang kayo ng ganito. Talagang walang butas. Bakit inanyayahan ka ni Lola para kumain? Hindi ka ba marunong tumingin sa sarili mo? Hindi ba nasabi ko na nga kanina, ang hapunang ito ngayon ay inanyayahan ako ni Lola. Tapos ko lang din ang trabaho ko. At saka, si Director Shu. Oo. Ipinadala iyon sa akin ng nakatataas bilang atas. Hindi naman ako ang kusang dumating. Kanina, malinaw na hindi ka lang nakikinig ng maigi. Ngayon ako pa ang sinisisi mo. Chairman Go, pwede mo na ba akong bitawan ngayon? Talaga ba? Siyempre, totoo iyon. Chairman Go, pwede mo ba akong bitawan? Kung talagang ayaw mo akong makita, maaari na akong bumalik at sabihin kay Lola na may kagyat akong lakad at mawawala agad ako. Hindi ba masyado kang nagmamadali? Ano ang pakiramdam mo? Parang may bahid ng pagdududa. Itulak mo ako.
Tara na. Tumayo ka. Manager Wu, may iba pa po ba kayong sasabihin? Magbalik ka na sa kwarto. Samahan mo si Lola sa pagkain bago ka umalis. Ano? Ginagawa mo ang buong palabas. Ikaw ang nagpasimula ng lahat. Huwag mong palungkutin si Lola. Kumain ka na at bumalik sa kumpanya. Anak. Kumain ka pa. Ang payat mo naman. Paano ako magkakaroon ng matabang apo sa hinaharap? Lola, ang pagkain ay hindi tinatapon ng salita. Haha. Ay, Lola. Malapit na akong mabusog. Mauuna na ako. Ayusin mo ang sombrero mo. Ihahatid namin mamaya. Ay nako. Hatid ka na ni Hansi. Hindi na po kailangan. Ang layo lang naman ay 2 hakbang. Oy, Chuchu. Oy, tapos na ba ang trabaho? Oo, katatapos lang. May mga taong gutom at kumakapit sa kahit anong buto. Oy, Chuchu. Oy, tapos na ba ang trabaho? Oo, katatapos lang. May mga taong gutom at kumakapit sa kahit anong buto. Tama. Hindi ba hinihintay mo lang na makalipas ang sandali para masarap mo akong pag-alitan? Tumayo ka ngayon at tumingin sa 4 na oras na direksyon mo. Chuchu hahaha. Ay, hahaha. Pamayat ka pero mas gumanda ka pa lalo haha. Nagpakahirap akong pumunta rito para lang makita ka. Hindi mo naman ako pwedeng baliwalain. Paano kita babaliwalain miss na miss kita at hindi na ako nakatiis? Halika, kumain tayo. Kapag busog ka na, saka ka lang magkakaroon ng lakas lumaban. Ang hapunan ngayong gabi ay sagot lahat ni Tita Xiao. Ano ang gusto mong kainin? Maanghang na hot pot. Medyo masyadong maanghang yata. Kung hindi, kamatis na hot pot o inihaw na karne. Tara. Ay, huwag kang ang mahiya. Parang bahay mo lang ito. Uminom ka kahit ano. Tubig lang ang ayos na. Naalala ko, mahilig kang uminom ng cola noon. Paano magpapapayat? Ay, hindi ito pagpapapayat. Ito ay pagtalikod lang. Hindi ito ang estilo mo. Ano ba ang nangyayari? Chuchu. Ano man ang marinig mo sa susunod. Pakalmayin mo muna ang sarili mo. Ang sasabihin ko sa susunod, ano man ang marinig mo. Pakalmayin mo muna ang sarili mo. Sige, sisikapin ko. Sige na. Sabihin mo na ang mga salitang iyan. Hindi ko kailanman nagawang sabihin sa kahit sino. Pero ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan at ayokong ilihim sa iyo. Sa totoo lang. May anak na ako. May anak ka na. Kailan pa iyon? Nagpakasal ka na. Sino ang asawa mo? Hindi pa ako kasal. Walang nakakaalam sa usapin ng mga bata. Sige na. Hindi na ako magtatanong. Basta anak mo. Di, anak ko sa binyag at anak ko sa kumpare. Nakaimprinta na sa loob ng tiyan ko ang lihim na ito. Salamat, Chuchu. Nga pala, saan ka ngayon nakatira? Siguradong hirap na hirap ka mag-alaga ng mga bata. Ayos lang. Nakatira ako ngayon sa bahay ng tiya ko. Kapag wala ako sa bahay, si tiya ang nag-aasikaso sa kanila. Para mapangalagaan ni tiya sina Zeroe at Zero. Mas kampante ako. 2 pa sila. Kambal. Isang lalaki at isang babae. Kapag may oras na tayo, isasama ko sila para bisitahin ka. Sige.
Huli na ang oras. Naghihintay pa sa bahay ang dalawang munting supling ko. Kailangan ko nang umuwi. Kapag late ako galing trabaho, dito na lang ako matutulog. Bukas ang pinto ko sa inyo. Aba, ang yaman mo na, pati tirahan may sponsor pa. Sige, una na ako. Noong araw na iyon 5 taon na ang nakalipas, sinabi ko na sa iyo, huwag ka nang muling magpakita. Ginoong Gu, magkasamahan lang tayo ngayon. Pakiusap, huwag na po ninyong sabihin iyan. Baka may makarinig at magkamali ng akala sa atin. Magkano ba ang buong magdamag? Ano ngayon, Gu Yuzhen? Kulang ba ang 500,000? 够不够？ Kung may sakit ang utak mo, magpagamot ka. Huwag kang magwala dito. Oo, baliw nga ako sa iyo. Kung hindi ka lang sana namuna at humalik sa akin noon, kung hindi mo lang sana inakyat ang kama ko 5 taon na ang nakalipas, huwag kang magpanggap na malinis ka. Huwag mo nang balikan ang gabing iyon. Kailan ba ako namuna at humalik sa kanya? Pwede ba ang working relationship lang noong araw na iyon? Kailangan ko bang ipaalala sa iyo ang detalye? Kailan ba ako nanguna at humalik sa kanya noon? Pwede ba ang working relationship lang noong araw na iyon? Kailangan ko bang ipaalala pa sa iyo ang detalye? Ikaw ang naghatid sa akin pauwi. Kaya pala tumuloy tayo sa presidential suite. Matagal ko na sana itong naisip. Mo An-an. Mabait na manatili ka sa tabi ko. Bawat buwan, 1,000,000 gastos sa pangangalaga. Pagbalik ko, ipapapirma ko sa departamento ng Langka ang kontrata. Hindi mo ito matatakasan. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Guo Yasheng, baliw ka talaga. Ayos na ang kontrata para sa iyo. Ano pang kondisyon ang gusto mong ailahad? Gui Sheng. Ano ba ako sa tingin mo? Ako ba ay tao pa o hindi na? Para sa akin, wala akong pakialam kung ano ka pa. Pero dapat mong malaman. Ikaw ay akin. Ginoong Gu, ang presidente. Bakit parang pinipilit mo ako kapag hindi ako pumapayag? Hindi mo ba talaga alam noon pa kung paano magmahal ng isang tao? Kung hindi mo alam, mag-aral kang mabuti. Wala akong oras para laruin ang larong bawal na pag-ibig na ito kasama ka. Ano pa ba ang gagawin mo? Wala na. Gusto ko lang sabihin sa iyo. Huwag mong kalimutang ibigay sa kanya ang sombrero ni Lola. Magkaaway tayo. Pero huwag mong idamay si Lola. Tutal, totoo namang may gusto siya sa iyo. Naintindihan ko na. Magandang gabi, nanay. Ano bang gagawin ko sa iyo? Galing iyon kay Baizong. Mukhang hindi basta-basta ang saya ng biyaya. Anong nangyari at gusto niyang padapuan ng eyeliner ang kapatid niya? Dapat mag-apply ka na agad ng pagbibitiw sa posisyon. Maging si Bai Xiao Tengman o si Gu Yushi. Malalaman din nila balang araw ang tungkol sa mga bata. Isa lang naman itong usapin ng oras. Kailangan mong makaalis bago sila magpatupad ng aksyon sa Dongchuang. Sinamahan na kita hanggang dito. Pero kailangan mo akong tulungan sa isang bagay. Salamat. Anen, ano pa mang tulong, sabihin mo lang. Hindi ako magdadalawang isip kung para sa iyo. Pwede po bang malaman kung sino kayo?
Ako ay mula sa JK Design. Pinapanta ako ni Mo Anon para ihatid ang sombrero sa lola. Bakit hindi dumating si Anon? Biglang may kagipitan si Anon ngayon, kaya hindi siya nakaalis. Ako ang pinapanta niya rito sa Dongyang. Pakisigurong matatanggap ninyo ito. Kung may hindi man kayo nagustuhan, ipaayos na lang niya. Pasensya na po sa abala. Pakiabot na lang po ang pasasalamat ko kay Anon. Pwede ka nang bumaba. Gu Yuzhen. Inaapi mo ba si Anon? Siya ang pinapanta ko ngayon para ihatid ang sombrero. Hindi siya mismo ang dumating. Inuutusan kita ngayon din na ibalik agad sa akin si Anon. Kung hindi, hindi ko ituturing na apo kita. Tita, pakisama muna ang mga gamit. Bukas maaga tayo aalis. Bakit ang bigla naman ito? Biyaheng trabaho ba? Ipapaliwanag ko na lang sa inyo ang mga detalye mamaya. Sumama na po muna kayo sa akin. Nabili ko na ang mga tiket. Bukas ng alas 10 ng umaga ang alis. Isinampa ko na rin ang aking resignation. Mabibigay lang iyan ni Sir Shu bukas ng umaga. Hindi pa alam ni Gu Yuzhen iyon sa ngayon. Mga bata, bukas, dadalhin ko kayo ni Mama sa isang bagong lugar. Wala nang gugulo sa atin pagkatapos noon. Kung saan pumunta si Mama, doon din ako pupunta. Ako rin. Sige, ako na ang mag-aayos ng malita. Hindi natin pwedeng hayaang maulit iyon. O baka mapahamak ni Guyushi ang anak ko. Iyan ang tanging hangganan ko. Sa buhay na ito, hindi na tayo magtatagpo pang muli. Luhi. Pumunta ka sa JK at tanungin si Sir Shu. Bakit hindi dumating si Mo Anon para maghanap ng trabaho kahapon? Naipasa na ni Gu Yuzhen ang aplikasyon ng pagbibitiw. Pero kagabi pa niya iyon ipinadala. Kaya ngayon lang namin natanggap ngayong umaga. Kaya hindi pa namin iyon naiuulat at napoproseso sa inyo. Resignation. Saan siya nagpunta? Hindi malinaw. Wala siyang ibang sinabi. Sinabi lang niyang hindi na siya papasok ngayon. Gu Yuzhen, ipinahanap mo sa akin noon ang tungkol kay Mo Xiaojia. May resulta na ngayon. Sabihin mo. Ang rehistradong address ni Mo Xiaojia sa Jiaolo Apartments ay ang bahay ng kanyang tiya. Sa mga nakaraang taon, puro gamit para sa sanggol at bata ang mga binibili niya. Gatas na formula para sa lalaki at babae. Pampatuyong lampin para sa Dragon at Phoenix Twins. Mga laruan para sa paglinang ng talino ng mga bata. Napakadalas ng paggastos niya. Nakuhanan siya ng CCTV ng komunidad. Paminsan-minsan, dinadala niya ang dalawang bata para maglaro sa loob ng komunidad. Mukhang mga 5 taong gulang ang bata at babae. Ang mga kilay ng bata, kamukha ninyo. Guzong, Muanta. May mga anak ka na pala. Dinala sa bahay ni Mo Anon ng sasakyan. Oo. Ako. Guzong, bakit ka nandito? Dala ang anak ko, saan mo balak pumunta? Dala ang anak ko, saan mo balak pumunta? Gu Yuzhen, huwag kang basta-basta magsalita, sila ang mga anak ko. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Mama, natatakot ako. Mama, pakiusap, huwag kang matakot, baby. Nandito si Mama. Nagsumite na ako ng resignation. Hindi na ako muling magpapakita sa harap mo. Bakit gusto mo pang itulak ako hanggang sa lubusan na akong mabasak? Hanggang sa lubusang mabasak. Gusto ko lang ng resulta. Naimbestigahan ko na ito. Ang dalawang batang ito ay mga 5 taong gulang. Pero sakto lang ang oras namin sa hotel noong gabing iyon. Sakto lang natugma. Wala na ring saysay ang resulta. Gu Yuzhen. Huwag mong isipin na maaagaw mo ang mga anak ko. Ako ang nagpalaki sa kanila.
Hindi ko hahayaang may manakit o magbanta sa kaligtasan nila. Sumama ka sa akin para magpa-DNA test. Hindi ko hahayaang mawala kayong mag-ina at mapunta sa hukuman. Anak, huwag kang umalis. Pasensya na. Direktor. Hintayin muna nating lumabas ang resulta ng DNA test. Mahalaga pa ba ang magiging resulta? Nagawa na ng nakaraan ang mga sugat. Mama, sino po siya? Ako ang tatay mo. 爸爸， Pero wala akong tatay. Si mama at si tita lang ang meron ako. Pasensya na, late na ako. Pero gusto kong bumawi. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mo akong samahan ka. Kahit titingin lang ako mula sa malayo, An-an. Kailangang malaman ng mga bata kung sino ang tunay nilang ama. Pwede akong maghintay ng resulta, pero hindi ako babalik sa pamilyang Go kasama ka. Muna tayong magkahiwalay ng tirahan, kung gusto mong bumawi. Patunayan mo sa gawa. Huwag puro salita lang. Sundin mo na lang ang lahat ng sinabi mo. Ang tutuluyan mo. Ako ang bahala sa pag-aayos. Hindi mo kailangang mag-alala sa kaligtasan at ginhawa. Ang mga taong nanakit sa iyo, ipapasukli ko sa kanila ang nararapat, at pati ang mana ng mama mo. Tutulungan kitang habulin at mabawi. Hindi na kailangan ng pag-aayos mo. May matutuluyan kami. Hintayin na lang natin ang resulta. Sabihin mo na lang sa apartment kung saan ako nakatira. Tara na. Director Go, ngayon. Papuntahin na natin lahat ng taong nanakit kay An-an sa ilalim. Oo. Lumabas na ang resulta. Ikaw ang ama nila. Kung gayon, maaari na, pwede ko nang ipakita sa iyo ang mga bata, pero may kondisyon. Una, hindi mo pwedeng pilitin ang mga bata na gumawa ng anuman. Ikalawa, hindi ka dapat makialam sa trabaho at buhay ko. Ikatlo, bago patanggapin ka ng mga bata, hindi mo pwedeng ipaalam sa kanila ang pagkatao mo. Sang-ayon ako. Basta makita ko lang ang mga bata, anumang kondisyon, papayag ako. Mahilig sa superhero si Zeroe. Mahilig si Zero sa mga bagay na kulay rosas. Sa susunod, dadalhin ko sila sa amusement park. May theme song doon ng mga superhero. Tara, sabay tayong maglaro. 要这个呀？ Salamat. Ha. Hindi pa natin alam kung ano ang magiging bukas. Pero kahit paano, masaya ang mga bata. Wala silang kulang sa ama. Siguro. Sapat na iyon.